Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Tuloy yung pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na may makakapal na kaulapan dito sa West Philippine Sea. Inaasahan natin na itong mga kaulapan na associated sa habagat magdudulot ng monsoon rains. Ito yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan buong araw dito sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Samantala, itong kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon, including Metro Manila, makakaranas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dala rin yan ng habagat ngayong araw. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa central and eastern sections ng Luzon as well as buong Visayas at sa Mindanao, ay asahan naman natin itong generally fair weather ngayong araw, maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong namamataang low pressure area o namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, ay nasan pa rin natin yung heat index for Metro Manila posibleng maglaro or mag-range from 39 to 41 degrees Celsius. Highest heat index sa buong bansa ay posibleng umabot ng 46 degrees Celsius dito sa area ng Etiague sa May Isabela. So, inasan nga natin, no? So, makikita natin dito sa ating heat index forecast map, mostly itong eastern section ng Luzon, as well as Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ng danger levels of heat index ngayong araw. Yung dahilan dito ay hindi po umaabot yung southwest monsoon over these areas or hindi magdudulot ng sustained na kaulapan ang habagat dito nga sa eastern section ng Luzon, Visayas at Mindanao. So pag walang kaulapan, posible tayong mas makaranas ng mainit at malinsangang panahon. Kaya patuloy tayong uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, especially sa ating mga kababayan na senior citizen o yung may mga existing medical conditions para maiwasan yung panganib ng heat stroke. So sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas na gale warning sa anumang parte ng ating bansa. Pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa seaboards ng extreme northern Luzon, dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating 4-day forecast o yung ating extended weather outlook sa mga susunod na araw, starting tomorrow, araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, posible pa rin magpatuloy yung mga monsoon rains na dulot ng hanging habagat. So muli, ito po yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan for the whole day. Pag sinabi po natin tuloy-tuloy na pag-ulan, posible pa rin yung mga breaks o yung mga bahagyang pagtigil na pag-ulan from umaga to tanghali. Yung bulk ng pag-ulan, nagsisimula yan late afternoon to evening, posible magtagal hanggang madaling araw. So, from Tuesday to Wednesday, asan pa rin natin yung monsoon rains dito sa western sections ng Northern and Central Luzon. Muli, ito yung mga areas ng Ilocos Region, Zambales, at sa Bataan. Samantala, cloudy skies or maulap na kalangitan naman ang posibleng maranasan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito sa bahagi ng Cordillera, nalalabing bahagi ng Central Luzon, at itong western section ng Southern Luzon. So, ito yung mga areas ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa bahagi ng Palawan. Pagsapit naman ng Huwebes hanggang sa Biyernes, unti-unting babawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. So wala na tayong lugar na makakaranas ng monsoon rains o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Gayunpaman, posible pa rin tayong makaranas ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na thunderstorms o yung mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon, particular na sa Zambales, Bataan, at sa Palawan. So makakaranas na tayo ng improving weather conditions over Metro Manila and most of Luzon. Mababawasan yung mga kaulapan na dulot ng habagat. Sana rin natin yung bahagyang pagtaas ng ating maximum temperatures, especially sa hapon. So posible na rin, muli tayong makaranas ng mainit at malinsangang panahon over most of Luzon. Magpapatuloy yung mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Pero hindi nangangahulugan kung wala na tayong pag-ulan na mararanasan, nandyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms.